Isang plaka na lang para sa mga motorsiklo. Ito ang napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee hinggil sa panukalang pag-amyenda sa doble plaka law. Isa pa sa napagkasunduan, wala na ring RFID. Wala nang plaka sa harap, sa likod na lang. Kasi ang ano rito, we have about 9 million backlog. Mas mabuti ng lahat may plaka kaysa po dalawa nga hindi mabigay. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, nagkaroon ng problema ang LTO sa RFID at sapat na raw ang plate number. LTO themselves said that nagkakaroon ng problema with RFID yung pong pag-link. And at the same time, sabi nila yung plate number alone is enough for the enforcers to verify yung veracity and yung identification. Hinggil naman sa backlog sa plaka, The initial commitment was June 2025, but the more realistic commitment on the part of LTO is June 2026. sa pagdinig naman ng Senate Committee on Public Services, may mungkahi si Senator Grace Poe sa pagbuo ng isang advertisement. Ito ay pangontra sa habal-habal. Baka pwede kayong gumawa ng commercial na yung mga na-aksidente, literal. Pag nangyari sa inyo ito, nabalian kayo o nabawian ng buhay, ang isang mahal nyo sa buhay, wala kayong insurance kung private ang usapan ninyo at walang accredited TNVS na kasama. On the part po sa LTFRB, tutulungan po namin through DOTR. Kaya po namin makapag-gawa ng ganong klaseng infomercial, and then our players will help us disseminate it through our Facebook naman po. Inungkat din sa pagdinig ng komite ang issue sa discount sa TNVS. Tanong ni Senator Raffy Tulfo, bakit hindi na lang ipasalo ito sa TNCs? Yes, Mr. Chair. We're now drafting a memorandum circular which will be implemented this February, wherein all of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. Nalalaman pala nila yan na discounted pag halimbawa sinabi kung saan pupunta. Alam mo, sinabi ko ng school, estudyante ka. So mahirapan ka makakuha ng booking. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.